Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Tinulungan ko po pala si Mama sa pagpapakape sa mga nagtatrabaho po na lolo dito sa bahay namin. Noodles at tinapay po pala yung ipapamerienda namin sa kanila para naman makahigo po sila ng mainit-init na sabaw. Nauna na nga po silang tinemplahan ni Mama ng kape. Kaya eto naman pong noodles at tinapay ang isusunod nilang mimeriendahin. Pagkaakyat nga po namin ay tinawag na po ni Mama sila para po magmerienda na habang mainit pa nga po yung noodles. Pagkatapos nga po naming magpakape ni Mama ay nagluto naman po siya ng kamatis na may tuyo. Ito po pala yung kamatis na nabili ni Mama, 10 piso 1 kilo. At magaganda pa nga po yung itsura mga kalabs. Hiniwa-hiwa na nga po lahat ito ni Mama. Dahil eto nga po yung request ni Kuya na ulam namin. Namimiss niya na daw po kasi yung ganitong ulam, yung tuyo na may kamatis o di kaya smoke fish na may kamatis. At sakto nga pong madami po kaming kamatis dito sa bahay kaya nagluto po si Mama ng ganito. May 2 smoke fish pa po pala kaming natira kaya pati ito ay pinrito na rin po ni Mama. Iba nga daw po itong nabili ni Mama na tuyo. Mas masarap daw po kasi yung tuyo na lagi po naming piniprito. Ito nga pong pinagprituhan ni Mama ng tuyo at smoke fish ay dito na lang din po siya nagisa ng bawang at sibuyas. Lalo daw po kasing sasarap yung lasa ng kamatis. At nung naluto na nga po ni Mama itong kamatis, ay nilagay na po ni Mama yung naprito niyang tuyo at smoke fish. Napakabango nga po ng luto ni Mama. Buong bahay nga po namin ay nangangamoy tuyo. At napakasarap nga din po nito mga kalabs. At nung naluto na nga po ni Mama ay naglagay na po siya sa bowl para po makakain na rin po kami. Tignan niyo naman po yung itsura niya mga kalabs. Talagang nakakagutom. Mapaparami ka nga po ng kain kapag ganito ang ulam. Nagsandok na rin po pala ako ng kanin ko at kumuha na rin po ako ng ulam ko. Smoke fish na nga po yung kinuha ko mga kalabs. Tig-isa na nga po namin ito ni Kuya. Mainit-init pa nga po itong kinakain namin dahil bagong luto kaya panay po ang hipan ko dito. Kaya sabi ko kay Kuya ay isaksak niya po yung electric fan dahil mainit nga din po mga kalabs. At dahil nga po mainit ay nagtali na lang po muna ako ng buhok ko para mas maganda nga po yung kain ko mga kalabs. Napapaso-paso pa nga po ako sa sobrang init ng kinakain ko. Sa totoo lang ay masarap din naman pong kumain kapag mainit-init pa po yung kanin. Habang kumakain nga po kami dito, si Papa naman po ay chinecheck niya na po yung mga day off niya sa January 1 to 15. Kailangan niya na rin po kasing isend ito sa gumagawa ng schedule nila. Ina-advance na po kasi nila mga kalabs yung day off nila pagkatapos ng 15 days. Kaya lagi nga pong Sunday yung pinapakuha ni Mama na day off ni Papa. At kung may importante naman po sa araw na yun ay dine-day off po ni Papa. At kaninang tanghali po pala mga kalabs ay pumunta po kami ng Tuguegarao. Sumama po pala ako sa kanila Mama at Papa. May kukunin lang daw po kasi saglit si Papa. At nung nakuha na nga po namin yun mga kalabs ay dumiretso na po kami dito sa bilihan ng mga gulay. Bibili po kasi kami ng pansahog ng bihon. Yun po kasi ang lulutuin ni Mama. Habang namimili po pala kami ng gulay ay nakita ko nga po itong nagbebenta ng ice cream. Kaya sabi ko kay Papa kung pwede bumili po siya ng para sa akin. At pumayag na nga po siya mga kalabs. 2 na nga po yung kinuha niya dahil yung isa ay para po kay Mama. Parang ang sarap nga po ng ice cream mga kalabs. Sabi nga po ni Papa ay may ubo daw po ako pero bakit daw po ako kumakain ng ice cream? Sabi ko naman baka sakaling gumaling po yung ubo ko kapag kumain po ako ng ice cream. Pero syempre binibiro ko lang po si Papa. At nung nabili na nga po lahat ni Mama yung mga kailangan niya ay nagbayad na rin po siya. Binigay ko na din po pala kay Mama yung ice cream niya. Pero syempre binibigyan niya po si Papa ng ice cream dahil alam naman
naman po ni Mama na gusto niya din po ito. Nung nandito na nga po ako sa motor, sabi ko nga po kay Mama ay may kaparehas po ako ng helmet. Hello Kitty nga din po mga kalabs. At nung pagkatapos nga po naming bumili ng mga gulay ay nakita po namin ni Papa itong nagtitinda ng mga fishball. Kaya sabi ko po kay Papa, bili po kami ng kwek-kwek. Nauna ko na nga pong kinain yung kwek-kwek mga kalabs at ito na nga pong chicken balls ang sinunod ko. Si Papa naman ay lumpiang gulay at kikiam yung kinuha niya. Sinusubuan na nga lang din po ni Papa si Mama. Habang kumakain po pala kami ay umupo po muna ako dito sa motor dahil gusto ko pong umupo. Pagkatapos nga po namin kumain ay pauwi na rin po kami. Pero napag-usapan nga po nila Mama at Papa na dadaan po muna kami sa may Frank's Burger. Bibili po kasi kami ng merienda ng mga lolo na nagtatrabaho sa amin. Sabado naman daw po ngayong araw kaya babawi daw po si Papa sa merienda nila. At syempre, binilhan na nga din po kami ni Papa para daw po may merienda kami pag uwi sa bahay. Para hindi na nga daw po kami bibili-bili ng kung ano. Mabubusog pa nga daw po kami dito sa burger. Nagpabili nga din po ako kay Papa ng tubig dahil kanina pa po ako uhaw na uhaw pagkatapos po namin kumain ng fishball at kikiam. Wala nga po kaming kasabayan ngayon na bumibili sa may burger. Kaya mabilis nga lang po naming nakuha yung order namin ngayon. Madalas po kasi kapag bumibili po kami ng burger ay napakadami nga din pong bumibili. At nung naluto na nga po ni ate yung iba mga kalabs ay binabalot niya na nga po. Buy one take one nga din po itong binili namin nila Papa. Pero ito pong may cheese ay para po sa aming dalawa ni Kuya. Sabi nga po ni Mama kay ate, ibukod niya po yung sa aming dalawa ni Kuya. Para nga po mabilis lang po namin makuha. Medyo madami din po kasi itong nabili ni Papa na buy one take one. At nung nabalot na nga po lahat ni ate yung mga burger ay nilagay niya na po ito sa paper bag. Problema nga po ni Mama kung paano niya daw po ito bibit-bitin mamaya dahil wala nga daw pong plastic. Pero napaka boy scout po talaga ng Papa ko dahil dinala niya po pala yung eco bag. Sabi nga po ni Mama ay napakalaki naman daw po itong eco bag na dala ni Papa. Pero sabi ni Papa ay okay lang daw po dahil jumbo naman daw po yung binili niyang hotdog at siguradong magkakasya daw po dito sa eco bag. Kaya natawa na nga lang po si Mama mga kalabs. Eto na nga po yung jumbo na last na niluto ni ate at nilagay niya na nga po ito sa karton. Pagkabigay nga po sa akin ni ate ay diretso nilagay ko na po ito sa eco bag. Nga po si Papa mga kalabs, nagkasya nga po dito yung jumbo hotdog. Bye-bye po mga kalabs!